So, mga bagay na maaari mong gawin upang maghabol ang isang lalaki pagdating sa message. Yes, mga kamamay, yung tipong hahabul-habulin ka kahit na cellphone lang ang kanyang hawak, yung tipong lagi siyang nakikiusap sa'yo, lagi siyang nangangailangan ng oras mo kahit cellphone lang ang hawak niya. Mga kamamay, gusto nitong mangyari, di ba? Gusto niyong maramdaman na tipong halos siya yung palaging aligaga sa paghahanap ng oras ninyo kahit na sa cellphone, sa chat, o sa text man lamang. So ngayon mga kamamayan ang ating pag-uusapan at excited na po ako na i-share sa inyo yung mga step by step na mga simpleng bagay lang mga kamamay pero sigurado ako na talagang yung pagiging aligaga, yung paghahabol ng lalaki ay talagang mararamdaman ninyo. Pero mga kamamay, isa lang palaging aking hinihiling, if ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video na aking ginagawa, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kaya kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat po sa tiwala at simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong araw na ito. So, ano nga ba at papaano nga ba ang mga bagay na maaari mong gawin upang maghabol sa inyo ang lalaki pagdating sa message? So, number 1, maging cold sa mga messages mo. Yes, mga kamamay, kung nafe-feel mo, kung nahahalata mo na tipong parang ikaw na lang palagi yung, alam mo yun, yung excited na makachat siya, ikaw na lang palagi yung may gusto na magkausap kayo, yung mag-reply ng sobrang haba tapos ang reply niya napaka-chill lang o napakatipid lang. Tapos tatanungin mo siya kung kumain na siya, tapos siya sasagot lang ng oo, kumain na ako, tapos hindi ka man lang tinatanong. Yung feeling na parang ikaw na lang yung nagpapahaba ng inyong usapan, ng inyong mga balikan ng tanong. So, ang gawin niyo diyan mga kamamay, kayo naman yung magparamdam sa kanya ng pagiging cold sa message, pagiging cold sa text, pagiging cold sa chat. Ewan ko na lang mga kamamay kung hindi pa niya yan mahalata. At ewan ko na din mga kamamay kung hindi siya magtaka, mag-isip at magtanong kung bakit bigla kang naging ganyan. Lalo na't wala namang dahilan. Bigla na lang isang araw, magiging cold ka na lang. Bigla na lang isang araw, magiging tipid ka na rin ng pag-reply sa kanya sa ganyang paraan mga kamamay. Hahabulin ka ng lalaki, magtataka at mag-iisip, aalamin niya kung anong dahilan at mararamdaman niya yun mga kamamay. Alright? So maliwanag tayo dyan ha, maging tipid, maging cold muna sa pag-reply upang habulin ka niya pagdating sa message. So next, mag-post ka sa social media ng mga masasaya kahit hindi siya ang dahilan. Yes mga kamamay, sabihin natin na nagkaka-chat naman kayo. Yun nga lang, medyo cold ka sa kanyang mag-reply. Medyo may katipiran ang iyong pag-reply tapos bibiglain mo siya na magpo-post ka ng happy moments, ng masasayang mga pangyayari at mga nangyari sa buhay mo, sa araw-araw o sa araw na to. Bigla na lang siyang magugulat. Ba't ganito to? Bakit ang saya niya? Anong dahilan? Okay? Ito ba ang dahilan kung bakit ang cold niya nang mag-reply sa akin tapos bigla siyang magiging masaya sa post? So mag-iisip talaga yung isang lalaki. Kahabulin ka, magtataka, magtatanong, anong dahilan? So umpisa, hindi muna yan magtatanong. Magtataka lang muna yan. Mag-iisip, bakit biglang ang saya mo? Wala naman kayong pinag-usapang masaya. Sa madaling sabi, okay, ang tipid-tipid mo pang magparamdam sa kanya. Kung iisipin mo mga kamamay, ang nararamdaman ng isang lalaki hindi ganun kasaya, okay, hindi rin naman ganun kalungkot. Pero bakit may dahilan ka para ngumiti at mag-post ng ganyan? So sa ganyang mga galawan mga kamamay, talagang hahabulin ka ng lalaki. Mag-iisip, magtataka, magtatanong, hanggang sa intrigahin ka niya ng intrigahin. Kaya mga kamamay, ano po, gulatin niyo siya na minsan, isang araw, gumising na lang siya, makikita niya ang post mo na talagang masaya kayo, masaya ka, kasama ang mga kaibigan mo, kahit hindi siya ang dahilan. So next, minsan tagalan mo rin ang pagre-reply. Mga kamamay, ano lang to, simple lang to pero makakatulong po ito upang maghabol ang isang lalaki sa message o sa pagchat-chat sa inyo. Ibig ko sabihin dito,
paminsan-minsan, okay, i-delay po ninyo ang pagre-reply. Sabihin natin na nag-uusap kayo, tapos bigla kayong maglagay ng space sa inyong pag-uusap. Okay, maglagay kayo ng 30 minutes or hanggang 1 oras bago kayo mag-reply, bigla na lang kayong mawala. Okay, so okay naman kayo ng pag-uusap, pag-chat, pag-message, tapos bigla na lang mararamdaman niya na bakit ang tagal mong mag-reply, bakit parang ang busy mo, bakit parang hindi ka nagpaalam sa kanya. So sa ganyang paraan mga kamamay, mag-iisip na naman, magtataka at magtatanong kung ano bang ginawa mo, lalo pat, okay, limitado lang ang oras niya, lalo pat gusto ko niyang makausap, lalo pat excited siya sa bawat reply na ginagawa niya. So talaga mag-iisipin, magtatanong, maghahabol pagdating sa message kung bakit bigla kang nawala, bakit ang tagal mong mag-reply. Kaya minsan makakatulong din po mga kamama yung paminsan-minsan lang, okay? Huwag nyo nga araw-arawin kasi mabubuwisit sa inyo yung mga yan. Magagalit. Baka mamaya magduda pa sa inyo. Yung paminsan-minsan lang, syempre, maghanda kayo ng sapat at valid na dahilan kung bakit na-delay, kung bakit bigla kayong nawala. Okay? Pero makakatulong yun mga kamamay upang maghabol siya sa message. Alright? So next, i-apply mo rin sa kanya ang no contact rule ng medyo may katagalan lang. Okay? So mga kamamay, sabihin natin na nag-no contact rule kayo sa kanya, hindi na kayo nagparamdam or laging sinasabi mo sa kanya na, pasensya ka na babe medyo wala kasi akong load O kaya naman, ang hina kasi ng signal dito sa bahay So kapag ganyan mga kamamay, hindi niya alam, ini-apply mo na sa kanya yung no contact rule ng dahan-dahan o ng unti-unti. At sa ganyang paraan mga kamamay, hindi ka masyadong nauuna sa pagre-reply, hindi ka palaging nagme-message sa kanya. Kung wala siyang message, wala ka ring message. Okay, pero kung iisipin, meron namang signal. Gina-apply mo lang talaga yung no contact rule. Sa ganyang paraan mga kamamay, iniisip ng isang lalaki na bakit wala kang paramdam, na bakit ang hina palagi ng signal dyan sa inyo. Dati-rati naman hindi. So ngayon, hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki at doon magsisimula ang paghahabol ng isang lalaki sa inyo. Siya na yung palaging maunang mag-message. Kasi nga, sinabi mo sa kanya na walang ganong kalakas na signal dyan, iisipin niya na gusto mong mag-reply pero wala naman signal. Kung kaya't yung lalaki ang unang magme-message, minsan niya tatawag pa yung mga yan. Gagawa ng paraan para lang makausap kayo. At sa ganung paraan mga kamamay, hindi napapansin ng isang lalaki na siya na pala yung naghahabol pagdating sa message. Okay? So ikaw palagi ang iniisip, siya palagi ang nagpaparamdam, siya palagi ang naghahabol. Kaya napakaganda nito mga kamamay, na i-apply po ninyo ang no contact rule ng medyo katagalan. So next, huwag ka munang gumamit ng cellphone. Yes mga kamamay, to be safe, para hindi ka makapagparamdam sa kanya kaagad kapag ini-apply mo ang no contact rule, syempre, mahirap din po ito para sa inyo. Yung tipong nasanay kayo na kayo yung unang nagpaparamdam sa kanya noon, yung tipong gigising kayo ng alas 5 ng umaga, kayo agad yung unang magre-reply, o siya kaagad ng una yung naaalala, pero ang gusto nyong mangyari siya yung maghabol. So, ang mangyayari dyan, huwag nyo muna masyadong hawakan ng cellphone ninyo. Okay, mag-focus muna kayo sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga gawain. Kung may dapat kayong unahin nyo muna. Yung iba kasi yung mga babae, sa halip na unahin yung ibang mga gawain, ang daming gawain, inuuna pang humawak ng telepono, inuuna pang mag-message, inuuna pang magparamdam muna. Pero ang dami niyang gawain, tambak ang hugasin, tambak ang labahin, tambak ang tiklupin ng damit, pero ayaw niyang unahin. Kasi nga, mas gusto ninyo na mag-message ka agad. Paano kayo hahabulin ng isang lalaki sa message kung palaging siya kaagad ng inyong naaalala? Umpisa pa lang ng araw, nakaungkot ka na kaagad niya sa sulok. Hindi mo napapansin, 2 oras ka na palang nakababad sa telepono. Hindi mo rin napapansin, nandiyan ka na, nakatype ka na ng message na isesend mo sa kanya. So, huwag kayong ganyan. Huwag kayong masanay na ganyan. Unahin nyo po yung mga dapat nyong unahin. Huwag po ninyo munang hawakan ng inyong mga telepono para hindi po kayo aksidenteng makapag-message sa kanya. Kasi ganyan po ang cellphone po mga kamama, hindi nyo po namamalayan. Ang tagal na pala ng paggamit ninyo ng cellphone, hindi mo naalala, alas 8 na pala ng umaga, wala ka pang nagagawa. Kaya please, wag muna kayong humawak ng telepono. Instead, gawin nyo muna yung mga bagay na dapat nyong unahin at sigurado ako mga kamamay, maghahabol ng isang lalaki sa inyo pag nasanay kayo na hindi siya ang inyong pina-priority. Alright?
So mga kamamay, sana makatulong yung mga love advice na ganito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So sa mga tumapos ng video at sa mga natulungan ng simpleng mga advice na to, sana i-apply nyo po. At gusto ko sana mag-comment naman po kayo sa baba para sa ganon, malaman ko po kung marami pa ang natutulungan ng ating mga love advice na ganito. Muli, mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag niyong kalilimutan yan sa mga gustong magpa-love advice, sa mga gustong magpapayo. Okay, nandito lang po ako. Tawagan niyo lang po ako, i-message. Huwag po kayong magdalawang isip at mahiya. Hindi ko po kayo huhusgahan. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.